Ito, kapansin-pansin ito ha. Wala ng traffic. Yun lang pala ang magsosolve sa traffic. Taas ng gasolina. Pero kahit ba sabihin nating nakakatuwa dahil wala ng traffic, nakakalungkot pa rin yan. Kasi hirap na hirap yung mga kababayan natin mag-commute ngayon. Tapos, yung sinasabi nilang walang fair hike, walang ganyan, walang pagtaas-taas ng presyo, hindi po totoo yan. Nagkakanya-kanya na po ang ating mga public transportation ng pagtaas ng presyo. Oh, 'di ba tama ako, mga kababayan? I-comment niyo diyan. Oh, yung mga tricycle sa inyo, 'di ba, nagtaasa na. Yung mga jeep sa inyo nagtaasa na kahit wala pang abiso ng gobyerno. Alam niyo kung bakit? Mahina kasi nilalang yung gobyerno. Walang kamay na bakal kaya hindi na sinusunod. Alam mo kung bakit din? Kasi hindi naman kasunod-sunod. Walang respect, ika nga. You need respect eh. Kailangan mo ng respeto para sumunod. It's not just salita o paandar, kesyo nagmamagaling, kesyo may mga sinasabi. Wala nang respeto. Gusto nyo malaman kung paano ka walang respeto ng mga Pilipino dito kay Marcos? Gusto nyo? O ito, sample lang ho ito ha. Sample lang na wala ng respeto, wala nang nabibilib, wala nang gumagalang dito sa presidente natin. Kaya dapat talaga mag-resign na itong animal na to eh. Wala ka ng moral ascendancy. Puro moral descendancy ka na lang. Wala ka na. As in, hindi ka nire-respeto ng mga Pilipino. Ito, panoorin ninyo to ha. Kita niya yan? Mga pinauwi. Oh. Kakamay dapat si Marcos walang kumakamay sa kanya kaya pumalakpak na lang siya. Tingnan niyo. Oh. Tingnan niyo yung kamay niya. Oh. Nagtaas siya ng kamay. Oh. Oh. Parang kakamay na siya pero walang kumakamay kaya pumalakpak na lang yung animal eh. Oh. Dinaan-daanan siya parang walang presidente sa gilid. Tumalikod na lang siya sabi niya, tangina, napapaya ako dito. Talikod na lang ako. Oh, ayan no. Kita nyo? Oh, alam nyo kung bakit, mga kababayan? OFW to Ito yung mga supposedly pagdating sa politika, pagdating sa paghanga sa mga government official, mataas ang nila. Kasi doon sa kanilang mga bansang kinatutuluyan, ang mga politiko hindi nakikita. Yung mga hari-hari dyan, hindi nakikita. Dito, minsan pag nakita mo, hahanga ka, kaya tingnan mo, pag si BP Sara Duterte ang nakikita nila, grabe hiyawan. Grabe yung mga tao para nakakita ng Korean pop star. Totoo, di ba? Pag si BP Sara Duterte, lalo na nung panahon ni Pangulong Duterte, baka sabihin ng iba dyan, presidente yan, syempre hindi sila kakamay, hindi sila kakaway, hindi sila yayakap. No. Nung panahon ni Pangulong Duterte, witness kami dyan, witness ako dyan. Kasi nakasama rin ako sa ilang mga, sa sarili kong kapasidad, hindi ho sa gobernong paggasto, sa sarili kong kapasidad. Di ba, alam nyo naman, mahilig po ako magbakasyon Minsan sinasabay ko sa state visit ni Pangulong Duterte. Siyempre, nakakapasok na lang tayo doon kasi nasa opisina din tayo ni Mocha Uson. Pero hindi tayo kasama sa entourage niya na binabayaran ng gobyerno. Sa atin lang yun, sarili lang natin. Pero nakikita ko, yung mga tao, bawal pumunta doon sa hotel ni Pangulong Duterte pero naka-standby sila. Pinaalis na sila ng mga pulis ng bansa na yon, pero hindi sila umaalis. Sa sobrang, kasi siyempre may protocol. Remember, presidente yan ng ibang bansa. So you have to protect that person or else pag may nangyari dyan, ang masisi dyan yung presidente ng bansang dinalawan ni Pangulong Duterte. Kaya ang higpit to, lalo na sa Japan. Pero grabe ho. Nagbantay ho yung mga tao doon. Nung pagdating ni Pangulong Duterte, grabe yung mga tao, talaga naghiyawan, naglapitan. Wala na magawa si Pangulong Duterte, todo naman ng kamay, todo pa picture. Pero ito, tingnan ninyo, ano ito? Sige, ano nga ito? Kayo na humusga, hindi na ako, kayo na humusga. Ano nangyayari dyan? Tingnan nyo,
Ni isang OFW walang kumamay. Buti nga walang sumampal sa iyo eh. Wag na ganon, wag naman ganon mga kababayan. Wag naman natin bastusin ng harap-harapan ha. Wag niyo naman duraan. Wag niyo naman siyang ibu o ganunin wag niyo gaganunin ha. Pero pag ginanon nyo, penya akong video ha. Hindi, pero wag niyo gagawin yun. Hindi tama yun. Wala sa kultura natin na binabastos ang presidente. Unless sobrang sama katulad nito. Hindi. Wag niyong gagawin. Ako, I do not encourage disrespect to the president. Ha? Kahit pa paano, presidente pa rin nga natin. Eh. Kahit ayaw natin. Kaya lang ako, nagwo-worry nga ako eh. Pag hindi napigilan ng mga OFW, na ibu sumigaw ng Duterte dyan. Ha? Ay naku, maniwala kayo sa akin. Buti na lang. Ngayon na sinasabi ko, kaya tuloy, kasi, alam mo, ang gulo-gulo kasi ng gobyerno ngayon. Sa totoo lang, hindi nga sila magkasundo-sundo kung may oil crisis o wala. Nababalitaan natin kaliwat kanan na magkakaroon daw ng krisis sa kuryente. Hindi na daw sapat yung oil na dumarating sa atin. Alam mo kung bakit? Ito, totoo ito. Napanood ko sa isang news sa international. Nagkakagulo daw kasi sila. Di ba? Nagbanta itong Amerika. Nagbanta. Sabi ng Amerika, pasasabugin namin to. Sabi naman ng Iran, sige lang. Subukan ninyo. At yari kayong yung mga power plant ninyo, ganyan-ganyan. So, para siya, nagtatrash talk na silang pareho. Para lang sa natin, maintindihan natin ng pangmasa, ikikwento ko. Nagbabatatan na sila. Tapos nagbigay pa ng ultimatum si Trump na hindi naman pala niya kayang panindigan. So, nag-ultimatum siya, papapapak. Sabi niya, in 48 hours, yayari namin kayo. Ganun. Umabot na yung 48 hours. Ang sabi, binawi na lang niya. Nagkausap na kami ng Iran at nagkakasundo na kami at may pag-uusapan kami. Alam mo ginawa ng Iran? Ito, panoorin nyo to sa news. Hindi ko lang nailagay dito. Panoorin nyo sa news. Ang sabi ng Iran, walang ganong usapan. Hindi tayo nag-uusap. Grabe nagulat ako doon. Mismo yung kanilang hindi tayo nag-uusap, walang usapang ganun. Tapos ang matindi pa nito, pinayagan ng Iran na dumaan yung ibang bansa na hindi sila iniistorbo, hindi sila ginugulo. Sige lang, daan lang kayo. Pero lahat ng kaalyado ng Amerika hindi pa dadaanin. Ang lupit. Kaya nga ang tanong nung international news na yun, ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas dahil kaalyado natin ng Amerika? Tutang-tuta tayo ng Amerika. Kasalanan to ni Tariela eh. Tariela kasi masyado kang sip-sip sa Amerika eh. Nakuha mo na ba yung yung gantimpala mo sa pagiging sip-sip mo sa Amerika? Hindi ako, nagtatanong lang ako, meron ka bang gantimpala sa kasip-sipan mo sa Amerika? Baka naman ang kapalit yan. Baka, tatanong lang ito. Wala akong halong malisya. Nagtatanong lang. Baka ang kapalit niya, US citizenship. Kasi meron siyang sinabi na pag nanalo daw si VP Sara Duterte bilang presidente, huhubarin niya na yung uniforme niya. Ang tagal naman. Ngayon na. Wala namang may gusto sa uniforme mo. Hubarin mo, itapon mo na yan. Sunugin mo na. Ang sangsang na niyan, sigurado ko. Itapon mo na yan. Walang may interes sa'yo dyan. Di ba? Ang dami mong pagbabantang ganyan para kang hindi profesional. Profesional na army ba ito? Hindi pala army. Profesional ba na Commodore itong animal na to? Hindi ganyan kasi umasta ang isang Una-una, hindi ka dapat pumapasok sa politika. Hindi mo dapat yan. Di ba dapat hindi kayo political? Kayong mga opisyal ng ating kasundaluhan. Kasi nasa Navy ka eh. Hindi ka dapat nakikisawsaw sa politika. Pero yung pahayag mo niyan, napaka-political niyan. Di ba? Apaka mo eh. Ang dami mong hanas kung ako sa'yo ngayon ka na kumalas. Ang dami mong mananalo naman na si VP Sara Duterte. For sure yan. Baka nga
Hindi na tumagal yung amo mo eh. Dahil hirap na siyang i-handle ang ating bansa. Baka mag-resign na yan. Oh. Pag nag-resign na yan, agad-agad umalis ka na rin ha. Ikaw ang unang-unang aantayin kong mag-resign pag alis ni Marcos. Ito talaga babantayan ko to. Ikaw ang unang-unang lumayas dyan. Ha? Pagka-declare na panalo ni VP Sara Duterte, una ka nang lumayas dyan sa posisyon mo. Huwag ka na magpaalam. Walang interes sa magpaalam ka. Lumayas ka na. Alis na. O ito, panoorin natin ito ha. Kasi nagkainitan ka ganina eh. May krisis na ba sa langis o wala? Magkasalungat ang pananaw dyan ng Malacanang at mga senador. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Cent Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, ano sa lahat, nagalit si Senator Loren Legarda dito sa headlines natin. Nakita na sa pagdinig ng Senado kanina, anong naging dahilan niya? Gigi, tama ka. Uminit ang ulo at nanermon Senator Loren Legarda sa pagdinig ng Senado kanina kaugnay nga sa epekto nitong lumalalang girian sa Middle East at ano ba ang plano ng ating bansa kaugnay niyan. Kanina kasi, Gigi, nagkaroon ng pagdinig yung ad hoc committee ng Senado na tinatawag na PROTEC kung saan imbitado ang marami sa mga ahensya ng gobyerno na rumiresponde nga dito sa issue ng Middle East War at mismo mga cabinet secretaries talaga o yung pinuno ng mga departamento ang dumalo. Pero absent si Energy Secretary Sharon Garin kaninang umaga. Kaya yan yung kinainit ng ulo ni Senator Loren Legarda. Ang tanong ng senadora, ano bang may kinabibisi ni Secretary Garin at bakit wala siya sa hearing? Meron pa raw bang mas importante kaysa sa pagbuo ng isang crisis plan? Isa pa yung kinainit ng ulo ni Senator Legarda ay nung mabanggit naman ni DOE Undersecretary Sales na yung dahilan kung bakit daw hindi na-release yung pondo na dapat ay supplemental budget mula sa PNOC dahil nangangailangan daw ng congressional approval. Pero hindi raw nagkaroon ng congressional approval dahil nag-break na ang sesyon ng Senado at Kamara. Pero pumalag dyan si Senator Legarda. Sabi niya, teka muna, bakit parang Senado at Kamara ang nasisisi? Unang-una, hindi nyo naman sinabi sa amin yan. Pangalawa, kung sinabi nyo yan, hindi sila magbi-break hanggat hindi na naaprubahan yan. Lalo na kung gano'n ka-importante pala yung supplemental budget na yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Legarda. Ang sekretary nga ninyo wala dito eh. Kung anong pamumulitik ang ginagawa na ng sekretary nyo. Yan! Isigaw mo, sayang ang ano. Totoo naman eh. Kung ano nung pamumulitika ginagawa ninyo eh. Nakatikim kayo ngayon ano. Kala ninyo, nabili nyo na si Senator Loren ah. Hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Yan na. Magtrabaho tayo dito eh. Darating natin ang sekretary. Burn the midnight candle. Yan. Magsunog kayo ng kandila. Lahat tayo dumating. Madam, gawin mo yan ha. Huwag puro daldal. Gawin nyo yan. Kasi hindi ko nga maintindihan. Meron pang kakapala na mukha itong kongreso tsaka yung para mag-break. Hindi dapat kayo nagbe-break eh. Lang labasan sa kwarto. Pero wag niyong sasabihin na nag-break kami. Kaya hindi napasa yung nanggigigil na si Madam. Na congressional approval. Hindi niyo kasalanan yun. Kasi wala ang inyong sekretarya. Sige, dagdagan ko lang tila nanumbat na nga si Senator Legarda dyan sa inis niya dahil kapag daw budget ang inihingi ng ahensya, kahit pa daw magdamagan, present dyan yung mga secretary, pero kapag daw tungkol sa krisis, marami daw dahilan. Samantala, bandang alauna ng hapon, Jiggy, humabol sa pagdinig si Secretary Sharon Garin at bukas naman niya na sinagot yun ng mga katanungan sa kanya ng mga senador, kahit pa yung tanong sa kanya ni Senator Legarda at around 4 p.m. Pero bago yan, sa social media post ay inilagay nga ni Secretary Garin yung video na nagagalit si Senator Loren Legarda at ang kanyang naging caption lamang dyan, quote-unquote, ay hi. Chigi. Pero sa isang banda, Anong hi? Hi ka o hi si Loren? Ay, labo nyo talaga oh. Hi! Ito no. Linawin natin. Hi, as in H-A-Y. Hindi hi. Kayo talaga.